Hi guys! I'm back! Alright, my God! So kakalabas lang natin malapit kung saan tayo nakastay. So ayan, napakaaga pa. We are not a morning person. May susunduin lang tayo sa airport. So napakaaga pa po. Yes, opo. So ngayon, hi guys! I'm back with another vlog. Vlogger is yarn. For those who don't know me, this is your Pen Jessie, Mommy Pen, Daddy Pen, Tita Pen. We've been doing contents before, events, shows, projects. So ayan, mga lalabas na lang yun mga dyan sa mga screens nyo. So yun, ngayon, napagdesisyonan ko na tumapos na isang buong vlog. So since ngayon tayo ay susundo, so isasama ko na lang kayo. Total pretty much maaga-aga pa naman ako, so baka mag breakfast na lang din ako. So yun, isasama ko kayo ngayon. Papunta tayo ngayon sa Terminal 3 ng NAIA. Medyo malapit-lapit lang naman tayo sa NAIA from Eco kung saan tayo nakastay. So yun. Hi guys, ayun, nandito na tayo ngayon sa arrival. Inaantay na lang natin si Love para masubunan natin siya. However, we won't be arriving 45 minutes. Since hindi nga tayo morning person, inagahan na lang natin. So ngayon, magmumukbang video na lang muna tayo. So ayun, I'm sorry, wala din akong mic kasi low batch siya. So, hopefully okay naman yung audio nito. Medyo I'm getting feedbacks naman na okay yung audio ng gadget na gamit ko. So, ayun lang. Samahan niyo akong kumain at magchichikahan tayo na very light. So, ayun. Here is a mess. No makeup, no everything. Like, pag-agising, nag-shower, ayos ng hair, and then, yeah, umalis na tayo. So, yeah, kakain muna tayo. Hanap lang muna tayo. So hi guys, so ayun nga, it's been a while. I will show you the videos na mga ginagawa namin before. Ngayon, insert na lang dyan at saka dito. So ayun, before anything else, I just wanted to say thank you to everyone who still stick around. Even though, kasi dami nagtatanong, what happened? Where have you been? Ano na nangyari? After 2019, nung first na pandemic kasi, I have personal commitment that I fully decided to commit. So, dapat hanggang 2023 lang yon. So, 2019, 2020, 21, 22, 23. However, again, in life, we encounter hurdles, but we'll just be fine. And yon, so it was extended for a year. So, in 2024, I finished everything, all my personal, so yun, yung personal errands na, personal commitment na nag-focus tayo. So, it was successful. I was so thankful to everybody who helped me throughout that journey. Thank you so much. Kilala niyo kung sino kayo. And to all production people, sponsors, outsourced contractors, lahat na nag-stick around. Thank you so much. I highly appreciate it. So, ayun, kahit naman may personal commitment tayo, hindi pa rin tayo nawawala sa pagtulong sa mga tao. So we still employ them, we give them brackets and jobs, we have live streaming, we have projects right there and then. So yun, ngayon I'm very just thankful to everyone who helped me throughout the journey. Simula po tayo ng 2011. Layo. So 2011, we was able to produce trainings. Before po, hindi pa po siya training. Workshop pa siya. Kasi ano bang difference on training sa workshop? Workshop is just enhancing and giving you skills. Yung training,
it prepares you to something else. For us, ganun kasi yung perspective namin sa training. So, nag-evolve na lang siya through the year. So, 2011, 12, 13. So, 3 years po yun. If familiar kayo sa Metro Bar before, lalabas na lang yung mga pictures randomly dyan kung saan-saan. Nakapag-provide po kami ng training at runway competition and runway shows. 3 consecutive years po yun. Lots of participants. Probably some of them already have families right now. Ayun. So we are thankful to everyone who has been part of us since 2011 to 13. So, since 2011 to 13, ayun po yung ginagawa namin. Lalabas po yan dyan. And then, noong 2014, parang nakukulangan ako as a production head. Parang may kulang. Yes, maganda yun. So, mas napopromote ka, mas marami yung sumasali. Pero hindi kasi ganun yung vision ko eh. Parang for me, my vision is we need to widen our network. So, ang ginawa ko, I invested myself to be better than best. So, inaral ko po kung paano umawak ng accounts, projects, para ako mismo yung nagbubook for my in-houses. Ganun po siya. 14, 15, 16, in-invest ko po yung sarili ko to know everything, the ins and outs, how to pitch to a client, how to propose, how to close a deal, how to handle an account. Yan po yung mga ginagawa natin for 3 years. Hindi po ako na-produce ng show, ng fashion show, ng runway competition, ng trainings, hindi po ako na-produce. So, yun, puro inaral ko talaga from top to bottom, from being a production assistant to account manager, paano i-close yung deal, lahat ng ins and outs. So, inaral po natin yon, paano yung tamang contracts, ganyan, paano yung tamang pagbibill sa clients. So, inaral po natin lahat yan ng 3 years. Okay? So, after 3 years, since ginagawa na po natin yon at lumalaki na po tayo, I officially started to get an office for 2016 and 17. So, since kailangan na natin mag-issue ng mga resibo and all, ganyan. So, so yun po, inaral po natin siya ng 2014, 15, and 16. 17 and 18, bumalik po tayo sa pag-produce ng show at saka ng training. So, successful po natin nagawa yun. Thank you so much to all the sponsors, to all the contractors, to all the parents who entrusted their children to us. Thank you so much, guys. And then, come 2018, I wanted to give a gift to myself. So, ako po ay may personal commitment na sinimulan. So, I cannot be half-hearted. So, time-consuming po kasi yun, yung personal commitment kong yun, it will really take my entire time. So, hindi ko din kakayaning mag-produce ng shows, hindi ko din kakayaning mag-train ng mga tao. So, puro ang ginagawa ko lang po, after that, kasi nga nag-pandemic, di ba? So, 2019, nag-start yung commitment ko, until 23 lang dapat siya. So, until 2023 lang dapat siya. And then, the extension of 1 year. In life, we have hurdles that we will be fine afterwards. So, 2024, we are back. So, ngayon, babalik na po tayo sa pag-train kasi for the past 4 to 5 years, puro trabaho ko yung binibigay natin sa iba't ibang tao, from live streaming, from projects and all. So ngayon, alam niyo naman kasi, di ba, yung iba kasi parang credit grabbing lang sila na pagka nag-training sa kanilang tao, nakakuha ng projects, gano'n. Tapos ipopost, hindi naman talaga yung sila yung nag-book at naghanap ng projects. Alam niyo yun, na parang yung tinrain mo, puro ganyan, pero hindi naman yun yung skill na natutunan niya para magawa yung job. Yung trabaho, for example, ang training na meron yung nakapag-workshop sila sa iba na runway, tapos posture, photoshoot, ganyan. Tapos, ang nakuhang job is brand ambassador. So, alam mo yun, wala naman dun sa training nila. Kami may knowledge-based training kasi kami that kami talaga gumawa. Ako talaga gumawa no personally. The process kung paano
humarap dun sa client. Tinuturo ko din yun. Ang importante talaga yung knowledge base kasi di ba, aminin natin, napakadaming famous tapos wala namang training na nakuha. So alam mo yun, tapos magre-reklamo sila sa social media na delayed yung TS nila, ganyan-ganyan. Itong brand na to, mapaparinig. Alam mo yun, kasi you don't bite the hands that feeds you. Kasi guys, napakaliit lang po na entertainment and modeling world. So, pagka feedback ka na ng ibang mga brands and all, the less chance na makukuha ka pa ng iba. Specifically or especially if nagsisimula ka pa lang sa industry. So, character is always the best attitude possible. You don't backstab anyone from the industry, from kuya with blue collar jobs, like production staff, PAs, alam niyo yan, yung mga kuya natin, yung mga shuttle service drivers natin. You'll always treat them right kasi it will come a long way. Mas marami pang dadating na project sa'yo pagka mas, alam niyo yun, mas mabuti kang tao. Kasi nga, di ba, yung fame, madali lang po siyang makuha. Overnight, pwede ka mag-viral. Pero, for you to stay in the industry is a different thing. Gagawa lang po ako ng example ngayon ha. No hate to anyone. Isa lang po yung papangalanan ko dito. Okay, for example, kayo, ikaw na nanonood, sinong famous yung kilala mo sa social media? Na mga influencer, mga tiktokers, mga ganyan. Meron na? Nakaisip na? O isip ka pa? So, sino yung mga kilala mo ngayon na mga influencer, mga tiktokers, ganyan? Na talagang paulit-ulit sa FYP nyo, mga ganyan. Or talagang widely known yung mileage nila ngayon. Isip ka, okay na. So ngayon, bibigyan ko kayo ng example. Ang gagawin kong comparison, si Mimiya. Ever since sa training, si Mimiya, yung isa sa ginagawa ko comparison for the sake of better understanding. Kasi di ba, ang daming influencers na famous and all, trending there, trending here, trending there, yung mga influencers, di ba? Pero, ang ginagawa ko laging comparison si Mimiya. Si Mimiya, iba kasi yung quality ng content niya. Ang daming top tier brands na hawak ni Mimiya. Meron sa telecom, beverage, like big names talaga. Like yung big companies na in the Philippines. And this, marami pang mas famous kay Mimiya. Mas malaki yung engagement kay Mimiya. Pero bakit sila, yung mga iba't ibang CEO yung kumukuha sa kanila ng ganitong brand. Pero we know na more of para silang outsource selling, live selling ang nangyayari. 'Di ba? Parang nawawala yung branding itself na prestige, gano'n, na parang, for example nga, si Mimiya, bakit sobrang ibang-iba ni Mimiya sa ibang mga influencers? So, yun yung tinuturo namin on how to build your network, your credibility, how to build your image, your character. For example, 10 projects, pero tag 1,000 yung TF, or sabihin natin, 10 projects na tag 5,000 yung TF, or yung isa, dalawang projects na hundreds of thousands up to millions yung kita. Diba? So, parang for us kasi, it's always better yung quality than quantity. Yes, lalaki yung mileage mo, kilala ka, and all. But, hindi kasi siya super ganun ka impactful. Yes, makakapag-collab kayo ni ganyan, collab ni ganito. Nandun na tayo. But again, kasi may kahit naman yung iba nagko-collab, may agreement pa din yan for payments eh. Hindi naman pagka sinabi collab lang. Minsan yung iba dyan magre-request o pagka nag 1 million views yan. For example, yung sa YouTube. O for example, o pagka nag-spike up yan ha, 10% sa akin. O diba? Parang ganon. Then yung ibang YouTuber nakikipag-collab, ginagawa siyang charity. For example, kung ano yung makikitain itong videos na to, ibibigay ko lahat sa iyo, gano'n. May mga ganyan, alam niyo yan. Hindi natin itatago yan. So, gano'n. So, yun yung ina-uphold namin talaga, that train that we do. Para, alam niyo yun, plakado lang na, kasi mas okay pa din talaga yung may alam sa industry na hindi yung ang dami mong i-rant sa social media. Di ba nga, may clip akong ipapakita din somewhere dyan, yung interview ng isang ride-hailing app kay Vice Ganda. So, yun yung isa sa pinaka-importante. Why you need to have a manager. Yung iba kasi para sasabihin na, hindi ko yung manager, madali lang naman ginagawa niya. Tapos may cut pa yan sa akin. Kasi maraming ganyan na lumalaki na yung ulo pagka dumadami na yung pera.
mas feeling nila kaya na nila yung sarili nila, feeling nila okay na sila. Mas okay pa din talaga na may manager kayong hahawak at iintindi ng lahat. Ang gagawin nyo na lang ay gawin yung trabaho. Yun yung ginagawa namin. And again, sobrang salamat sa lahat ng nandyan pa din, nakasubaybay pa din sa amin, nakaantay pa din na bumalik kami. Thank you so much. And we are back. Definitely we will be back doing trainings, producing shows by Q1 of 2025. So yun, to all my kids, gaya ng sabi ko sa inyo, being part of RFSI is a lifestyle. Kahit may mga pamilya na kayo ngayon, pagka ready na yung show, I will follow all of you. Kahit nung bata pa kayo nung sumali kayo, we will have ano kayang magandang pangalan ng runway. Huwag naman yung Alive to Remember. Basta iisip tayo ng title ng show na From You to Now. Parang ganun siya yung evolvement. Yung iba kasi na anak-anakan namin before, grade 7 to junior high, senior high pa lang sila. Pero ngayon, registered pharmacist na sila. Yung iba sa kanila, registered nurse na. Mga professionals na din. Teachers, doctors. So, I'm very excited to meet all of them again to a runway show. So, yun. Ayusin natin yan. And sobrang thank you sa lahat ng mga taong sumubaybay at nag-antabay sa pagbabalik natin. So ayun, yun po yung reason kung bakit hindi naman po ako nawala. Kasi patuloy-tuloy naman po tayo namigay ng opportunities. It's just so happen, hindi lang po tayo nakapag-produce ng trainings at saka shows. Kasi nga po, meron tayong personal commitment na natapos ko na po. Nag-gift ko sa sarili ko sa hard work ko since 2011. Kung may mga tanong kayo dyan, magtanong lang kayo sa mga future participants namin and in-house namin. By the way, open kami for in-house ngayon kasi wala po kaming current in-house kasi nga, di ba? For 5 years, 4 to 5 years, the only in-house that we have is yung mga natira po sa live streaming and then sa projects. Kung sino lang po yung mga nakakuha, sila lang po talaga yung mga natira. And we need in-house to be trained kasi nga po, magte-training na po ulit tayo. Kailangan na po natin ulit ng bagong in-house. Mag-update po tayo ng portfolio natin para yun po yung mga isusend natin sa mga clients. So yun, yung portfolio for projects, kailangan na din po natin yun. So sa mga aspirants dyan, sa mga walang experience, sa mga experience, we are open. Just message me on my personal social media accounts or sa social media ng mga pages namin. So, ayun lang po. Ayan, so tapos na tayo kumain. Ngayon, bago ko close tong vlog na to, gusto ko lang sabihin sa inyo na in life, it is important to find your best circle. It's best for you to find the best people behind you. Kasi if you have all the fame, the followers, the connection, everyone wants you. Everyone will be there for you. But when you try to stay low-key or laid back ka muna, everyone will start to move away from you. Kasi wala na silang nakukuha, wala na silang napapala. So, sa buhay natin, kailangan natin pumili ng mga tamang tao. So, yun lang. To anyone who's watching this video, I hope you have a best, if not better, circle of friends. Kasi, especially in the entertainment, the modeling and especially in modeling and entertainment industry, not everyone is your friend. And we have to accept that fact. So, ayun lang. I hope to all the people who will be joining us, you will feel at home, you'll feel safe with us, and it's showtime. Let's go. It's time to be on the stage again. And ayun, see you on my next video, I guess. So, ayun lang muna for now. Sa susunod na video na lang ulit. Try ko gumawa ng iba pang video. Sasama ko sa mga errands ko. Try natin yung mga ganun. Sige. Pero for now, yun na lang muna. And thank you so much for watching this video. So, pagtapos na itong video, I don't know kung anong kakalabasan ng edit ko to, pero I wanted it to be as raw as possible. So yun lang. Thank you so much sa lahat, to all my friends, to all our previous sponsors, our contractors, our followers, all the families, the parents who supported us before. Thank you so much po. It means a lot to us. Thank you, and see you soon! Sa Resorts World. Naka-receive ko lang nito. We have a seat. So yan.
i-unbox din natin siya kasi nag-advance kami ng Nomi nung last time eh. So, nakaka-happy siya. So, actually, ito talagang gusto ko. Siyempre, gusto ko share sa mga friends ko na mag-unbox din. Kasi iba yung feeling pag ganun mahal. Ano ba yun? So, let's start na. Let's go! Saan yung secret? So, for the ano, Feeling ko si Gugu to. gusto ko talaga si Dada. Kasi kulay pink siya. Favorite ko nga yung pink, diba? Nung nag-Nomi unboxing kami, pink yung nakuha ko. So, looking blue yung forward nakuha ko. Dada. I'm a lucky girl. See, I'm telling you, I'm a very lucky girl. Ito talaga yung gusto ko si Dada. Oh, you sure? Okay. Cute siya. So cute. Cute. Second box. So, ang gusto kong nakuha dito sa box nito, si QQ. Actually, Gusto ko Zizi. ako si QQ. One, two, three, go! Pag ito talaga nakuha ko yung green, ang swerte-swerte. Oh, purple. Ay, pala sa kapikitin nakuha natin. Oh, cute! Last box! Sana makuha natin talaga si Secret. Kasi Secret ayoko kay guys, Zizi. guys, secret. Si ang pwede na lang namin makuha this time, yung si CC, si QQ, or Or yung yung secret. Secret. Pero kahit walang secret, happy pa din naman ako. Pero, syempre, gusto natin yung secret. Right. Because we want some thrill. Let's go! Si ano? Wait lang. Oh, walang secret pero okay lang. Yellow ba yan? Yellow. Parang si ano to guys, si QQ. Si Cute niya. Ang cute. Di ba talaga yung feels ng ribbon? Actually, Yeah. it feels so Surreal. surreal. Yay! Unboxing done! Until next unboxing na version 1. Another unboxing ng Labubu! Bye!